Magandang araw, magandang umaga, magandang gabi po sa lahat ng mga kapatiran, lalo na po sa mga kapatiran sa Jesus Online Church. Bago ko po ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos, gusto ko munang batiin ang bawat isa, lalo na po sa mga kapatiran natin sa Zamboanga City. Kumusta po kayo? At ito po ang nasa puso namin ni Pastor Emily. Nais po namin sanang makasama kayo sa ating panambahan ngayon, lalo pa pag bago na ang ating binyo, ang Jollibee. Subalit ay kailangan namin pumunta sa Cebu para sa medical attention ng ating pastora. Ang inyong pastor, kaya dalangin ko po ang bawat isa ay mag-speak ng a word of prayer para po sa ating pastora. Lalo, lalo na po sa mga kapatiran natin sa iba't ibang lugar, ang aming panalangin ay nasa mabuting kalagayan po kayo. Dito po sa Ipil, kumusta po kayo? At dalangin po namin ang bawat isa ay kami nasa puso ninyo. At isama niyo po kami sa panalangin dahil kami po ay nasa Cebu. Kami po ay mag-church sa aming sa ating mga kapatiran doon. Mga kapatid, subalit iiwan ko po sa inyo ang salita ng Diyos na ipinadama niya sa aking puso at gusto ko pong ihatid sa inyo, mga kapatid. So ang pag-usapan po natin ngayon, we need the Word of God. Kailangan po natin ang salita ng Diyos kahit anuman po ang mangyayari sa buong mundo, sa sanlibutan. Ang katotohanan ay manatiling katotohanan na ang bawat isa sa atin ay nangangailangan po sa salita ng Diyos. Gusto ko pong sabihin sa inyo, pag hindi na po tayo uhaw sa salita ng Diyos, sasabihin ko po sa iyo, delikado na po ang iyong sitwasyon dahil ang bawat isa sa atin po ay kailangan po natin ang salita ng Diyos. Sabi po ng Bible, Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone. Kung bread alone lang, so kulang po talaga ang buhay ng tao. So ang tao maging kulang-kulang pag wala ang salita ng Diyos. So ito po ang sabi ng Proverbs chapter 14 verse 12. Sabi po ng Proverbs chapter 10 verse 12, mga kapatid, there is a path before each person that seems right, but in the end is death. Sa Tagalog po, mayroon pong daan, akala ng tao ay tama, but sa dulo, pagdating sa dulo, ito ay kapahamakan. Please, pakinggan niyo po ako, mga mahal ko po mga kapatid sa Jesus Online Church, sa iba't ibang lugar, nasa lahat ng mga outreaches, sa Sandayong, sa Gintuluan, sa Gatas, dito sa Ipil, sa Zamboanga City, sa Timalang, sa Kabasalan, sa Imilda, sa Titay Poblasyon, Titay Mabini, maging po sa Cebu City. Alam niyo po ba na bakit kailangan po natin ang salita ng Diyos? Dahil mayroon po kasi mga bagay na ginagawa natin, mayroong daan na tinatahak natin, akala natin tama, akala natin okay, akala natin safe tayo, but in the end is distraction. Kaya para magkaroon po tayo ng security, o ako sabi po nila preventive measure, security purpose, kailangan po i-attach natin at i-connect po natin sa salita ng Diyos. Mga kapatid, amen po. Kaya sa lahat pong nakikinig, sa lahat pong nakaupo dyan, huwag po kayong magkwentuhan, huwag po kayong labas ng labas. Pakinggan niyo po ang message nito. Ito po ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Amen po. Bakit po? Dahil ito po yung gusto ko mong iparating sa inyo at ako pinaniwala ito po ay galing sa puso ng Diyos na magbigay po sa atin ng guidance. Sabi po ng Proverbs, there is a path before each person's eyes that seems right, but in the end is death. Tingnan nyo po ang ginagawa nyo. Ano po ba ang nasa dulo? Sa mga binata at dalaga, akala nyo tama yung ginagawa ninyo. Pero sa bandang dulo doon, baka mapapahama kayo. Kaya nga napaka-safe, sabi po ng Bible, the plan of a person is na naging disappointed, or man's plan, mga kapatid, nagkaroon ng kabiguan because lack of counsel. Plans fail for lack of counsel. Mga kapatid, anong ginagawa mo? Anong business na tinatahak mo? Baka ba mapahamak ka sa dulo? Sino bang sinasamahan mo ngayon? Ano po bang ginagawa mo ngayon? Baka
ano pang pinagkaabalahan mo ngayon? Baka sobrang busy mo na. Hindi mo na namalayan na napalapit-palapit ka na sa kapahamakan. Kaya nga mayroon pong sabi po ng Psalms 119 verse 11. Psalms 119 verse 11. Napakalaga pag nailagay niyo po sa inyong puso ang salitang ito. Sabi po ni David, Lord, I have hidden your word in my heart so that I might not sin against you. Sa Tagalog, Panginoon, itinago ko ang iyong salita sa aking puso para hindi ako magkasala sa iyo. Alam niyo po ba maiwas tayo sa kapahamakan? Pag ang ating ginagawa ay partner doon ang salita ng Diyos. Nandun yung salita ng Diyos sa ating puso. Dahil sa ating puso, ang salita ng Diyos ang mag-guard, magpo-protect, magbigay ng advices, magbigay ng shield sa lahat ng tinatahak natin sa ating ginagawa. Ang word of God ang magbigay ng protection. Dahil sabihin ko po sa inyo, without the word of God sa ating puso, lahat ng tao may common pong ginagawa ang tao. Ano po yon? That is sin, ang kasalanan. Iba't ibang klaseng religion, anong religion meron ng tao? Basta wala ang salita ng Diyos sa kanyang puso, mayroon pong common na ginagawa ang tao. That is kasalanan. Wala pong iba ang kasalanan. Member sa ganitong religion, lahat ng tao may religion. Pero without the word of God, mayroon po yung kumong ginagawa, ang kasalanan. The only thing maiwas at makalayo tayo sa kasalanan, ang word of God, ay mailagay sa ating puso. That's why we need the word of God. Alam niyo po ba, pumasok yung mga kabataan. Tingnan niyo, mga kabataan pumasok sa pumasok sa relationship. Anong relationship, mga kapatid? Anong relationship yung pinapasok niyo? Ito po ba ay naka-align sa salita ng Diyos? Ito po ba ay sang-ayon po ba sa salita ng Diyos? Ito po ba ay connected sa salita ng Diyos o wala? Kasi baka ang dulo doon ay kapahamakan. There is a way that seems right to a person, but in the end is death. There is a path before its persons that seems right, but in the end is death. Kaya maalarma po tayo. Without the word of God, lahat ng ginagawa niyo, lahat ng trabaho, without the word of God, walang time magsimba. Akala mo tama yon. Baka mapahamak kayo sa dulo. Nagkapira ka, marami kang pera, pero malayo ka naman sa word of God. Baka mapahamak tayo sa dulo. Mga kapatid, mayroong mga tao, mayroong dalawang daan kasi kailangan yung daan na may salita ng Diyos o yung daan na walang salita ng Diyos. There is a way, sabi ng Bible, enter to the narrow gate because wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. And many enter through it, but narrow is the gate. Mga kapatid, that leads to life. And only few find it. Small is the gate, narrow is the road that leads to life. Kaya napakahalaga yung word of God. Napakahalaga yung word of God sa buhay natin. Kaya nakakalungkot po mga kapatid, maraming tao busy sa cellphone, walang time sa salita ng Diyos. Grabe, abalang-abala sa Facebook, abalang-abala sa ka-reels, sa ka-TikTok. Walang salita ng Diyos. Kaya tingnan nyo, ang daming mga babae nabubuntis, maraming babae napapahamak, kahit ano-anong relationship ang napasukan. Bakit? Walang salita ng Diyos. Napakasarap pumasok sa isang relationship pag ito'y nailawan at nabigyan ng light through the Word of God. Pero pag without the Word of God, baka mapahamak kayo mga kapatid. This is the Word of God sa lahat pong mga kapatiran sa Jesus Soul Winning Church, mga kapatid. Kaya po sinabi ni Jesus, mga kapatid, sa John 15 verse 7, remain in me and my words remain in you. Bakit mahalaga? Sinabi ni Lord, my words remain in you. Dahil pag ang word ng Panginoon nasa puso natin, makaiwas po tayo sa kasalanan, safe po tayo sa lahat ng ating ginagawa. Mga kapatid, makarating ho tayo sa dulo, which is life. The end is life, not destruction.
if the Word of God is in our heart. But the problem, ang daming taong walang interest sa Word of God. Sunday, kailangan pumunta sa church, mag-worship at makarinig at makinig sa salita ng Diyos. Bakit gagawa ng paraan Sunday? Gagawa ng okasyon, gagawa ng activity, gagawa na kahit saan para lang makaiwas sa salita ng Diyos. Ito yung napakalungkot. Na ang lahat ng blessings inaasam-asam sa tao ay nasa salita ng Diyos, nasa Bible. Pero walang tao, walang interest sa Biblia. Pag Bible pag-usapan, wala talagang ka-interest. Pero pag chismis, pag-usapan, mga nangyayari sa paligid, ay interesado. Pero pag Word of God, wala, hindi interesado. Sabi, alam niyo po ba, sabi ng, tingnan niyo po ang puso natin. Ilan po bang word ni Lord nakaukit na sa puso natin, na ilagay na? Yan, bilangin niya, ilang bersikulo, ano yung mga pangako ni Lord? Ano yung salita ni Lord na sa puso natin? Na ilagay na sa puso natin. Baka hanggang ngayon, wala pa. Mga kapatid. Isang verse na, walang na-memorize. Pero yung galit, yung sinabi ng kapitbahay, hindi mo makalimutan. Pero sinabi ng Diyos, mga kapatid, agad-agad nakalimutan. Come on. Yung preaching ni Pastor Danny, preaching ni Pastor Emily, na ilagay po ba sa puso natin? O wala talaga. Alam niyo po, dito sa mundong ito, ang pinaka-safe sa buhay ng tao pag may Word of God. Kahit religion, kung hindi nakabase sa salita ng Diyos, mga kapatid, mas magandang paniwalaan ang nakabase sa salita ng Diyos. Ang dami ng ginagawa sa religion, hindi naman nakabase sa salita ng Diyos. Walang guidance of the Word. Sabi po ng Psalms 119 verse 105, your Word is a lamp to guide my feet and a light for my path. The Word is ilaw to guide our feet upang hindi tayo mapahamak, hindi tayo mahulog, hindi tayo matinik, hindi tayo masaktan. There's no harm. Kung ang salita ng Diyos araw-araw ay inilawan ang ating mga hakbang, safe po tayo. Makarating tayo sa dulo, yung buhay at liwanag sa ating mga daang tinatahak. Hindi tayo maligaw kahit saan. Kasi ang daming inimbento si Satanas ngayon upang ang tao'y maligaw at mapahamak sa dagat-dagatang apoy. The only way na makaiwas po tayo, balik po talaga tayo sa salita ng Diyos. Mahalin po natin, yakapit, ilagay sa puso, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Yun ang sabi ni Jesus, my words remain in you. Then sabi ni Lord, then you can ask anything. Humingi ka kahit ano, bibigyan kita. Bakit? Kasi nandun na yung word. Safe ka na. Mga kapatid, safe ka na. Nandun yung word sa puso mo. Magbigay ng guidance, magbigay ng counsel, magbigay ng advices. Kaya anong gusto mo ipagkaloob ng Lord? Bakit ayaw ni Lord bitiwan yung blessings para sa'yo? Kasi walang laman ang puso natin ng salita ng Diyos. Anong nasa puso mo? Makamundong ambition. Nasa puso, galit, puot. Pag nandoon yung inggit, jealousy, envy, nandoon yung pride. Kaya kahit hingi tayo kay Lord, walang hindi ginagrant Lord. Bakit? Walang Word of God sa puso. Hindi na ilagay sa puso ang salita ng Diyos. Amen po. Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Come on, lahat ay pumalakpak sa Diyos. Malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah, glory to God. Mga kapatid, dito po ako magtapos. In the beginning, kahit sa umpisa, in the beginning, the Word already existed. Una po ang Diyos. Una po ang salita ng Diyos kaysa religion. Huwag po tayo maniwala na una ang religion kaysa salita ng Diyos. Una po, John chapter 1, wala pang nag-exist kahit ano. Ang salita ng Diyos, andiyan na po. The Word was with God. Ang salita ng Diyos, sinamahan ng Diyos. Kahit saan, nandoon ang Diyos, kanyang salita, iningatan, sinamahan, binantayan ng Diyos yan. Pag nilagay mo sa puso ang salita ng Diyos, ang Diyos kasama sa buhay mo. And the Word was God because the Word is God. The Word was God. Amen po. Alam niyo po ba, and the Word was God, and pagdating ng John 1:14, the Word became human, full of grace and truth.
The Word became human and made His dwelling among us, full of, we have seen His glory, the glory of the Son of the living God, the Son of the Father, full of grace and truth. Yung Word is God, nagiging tao, kaya nga si Mary ay nanganak, isinilang niya si Jesus, hindi sinipingan ng lalaki, because the Word became human. Ang Word ay God, nagiging tao. Kaya si Jesus po ay Diyos na nagiging tao. Kaya ang tawag po sa kanya ay Emmanuel. God is with us, nagiging tao. So kasama natin, naging tao, gigutom, nagutom, natulog, napagod, mga kapatid. Kasi nagiging tao. Kasi ang Diyos nagkatawang tao. The Word was God. And the Word became human. Dito pa ako magtapos, mga kapatid. Through Him, that is the Word. Because the Word was God. The Word is God. Through Him. Take note. Through Him. All things were made. Lahat ng bagay nagawa dahil sa Diyos. Amen po. Dahil sa Word. Kaya paano po makarating ang magandang bagay sa buhay natin without the word of your heart? Wala pong word ang puso. Kaya walang magandang bagay nangyayari sa buhay natin. Kaya nga sabi ni Lord, my word remain in you. Pag nandun sa buhay natin, sa puso natin, then through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. John 1:3. Wala pong magandang bagay na mangyayari sa buhay ng tao without the Word. Kahit gaano pa sa kayaman, gaano pa karami ang kanyang pera, without the Word, malungkot pa rin ang buhay niya. Without the Word, mga kapatid, magulo pa rin ang buhay niya. Sa pamilya, magulo pa rin. Without the Word. Kaya nga, mga kapatid, nalulungkot ako, ang daming nagtitiktok, nagre-reels, pero hindi nagbabasa ng Biblia. Kakwentuhan, kahit sinong kakwentuhan, walang interest sa Bible. Without the Word, nothing was made that has been made. Without the Word. Please, buksan niyo po ang puso natin. Pagtunan po natin ng pansin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Yakapin po natin. Ito'y magbigay ng ilaw sa ating mga paa at liwanag sa daan nating tatahakin upang makarating tayo sa bandang dulo na the real life, which is sabi ng Bible, enter through the narrow gate. Small of the gate, because small is the gate and narrow is the road that leads to life. That leads to life. Matthew 7:14. Because wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. Kaya po kailangan po natin ang salita ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi, kailangan mo ang salita ng Diyos. Yun nga eh. Pero hindi nga nagdadala ng Bible, hindi nga binitbit yung Bible eh. Hindi makalimutan ng cellphone. Pero yung Bible, hindi na bitbitin. Maganda naman ang cellphone mo, may Bible. Maganda yan, congratulations. Pero basahin mo yan, kapatid. Huwag kang magpi-Facebook. Malungkot, nasa church pa, nagpi-Facebook. Ang iyong malungkot. Ano sabi ng John 1:14, John 1:4? Mga kapatid, John chapter 1 verse 4. Ito pong mga kapatid, no? In Him, that is Word, was life. Ang totoong buhay nasa Word. In Him was life. Hindi mo masabing maganda ang buhay without the Word. Malungkot kasi ang buhay ng tao without the Word. Kaya akala ng iba masaya ang buhay mo, marami kang pera. Hindi po. Hindi po totoo yan na ang tao ay masaya pag maraming pera. Hindi po totoo yan. Dahil marami pong mayaman nag-suicide. Marami pong mayaman ay nagpatayan dahil hindi po sila masaya kahit marami po silang pera. Kasi ang totoong buhay ay nasa salita ng Diyos. Ito John 1:4, in Him was life. Yung Him doon is the Word because God, the Word is God. In Him was life. Yun po ang buhay na hinahanap ng Diyos. And that life, which is connected to the Word, is the light of men. And that light was the light of all mankind.
Mayroon na po bang na-bless sa buhay mo? Mayroon na po bang na-bless sa buhay natin? Mayroon na po bang nailawan sa buhay natin? Mayroon na po bang mga taong gumanda ang buhay nila dahil nakita nila sa buhay natin? Pag mayroon na po, congratulations. Your life nagiging ilaw po ng maraming tao. That's the real life. Na-encourage siya pag nakita niya ang buhay mo. Na-encourage siya, mga kapatid. Naging masigla ang kanyang buhay, naging masaya ang kanyang buhay, nag-increase po ang kanyang buhay. Naging payapa po niyang kanyang buhay dahil nakita kanya nandiyan tayo. Sa bahay nandiyan ka, masaya, naging okay ang buhay. Then your life nagiging ilaw sa kanila. Yun po ang sabi ni Lord, you are the light of the world. Kayo po ang liwanag sa mundong ito. Kaya in Him was life. Huwag niyo pong sayangin ang buhay na ito. Mayroon lang po tayong iisang buhay. Mayroon po tayong iisang buhay. Kung i-connect po natin sa Word of God, then yung buhay na yan na pinagkaloob ng Diyos sa mundong ito, maging ilaw po yan sa mga tao. Bakit po maraming taong nasa kadiliman? Maraming taong nangangailangan ng liwanag. Maraming pong taong naghahanap ng liwanag, naghahanap ng magandang kinabukasan. Ito yung buhay natin. Kaya sabi nga ni Jesus, I am the light. Pag tinanggap mo si Jesus, tinanggap po natin yung word. Pag tinanggap po natin yung word, tinanggap po natin si Jesus. Then sabi ni Jesus, I am the light. Ako ang buhay. John chapter 10 verse 10, I have come to give you life. Life. Yung Jesus said, Jesus is the word. Nagiging Jesus, word was with God. The word was God and the word became human. Si Jesus po yan, yung word, si Jesus. Nang tinanggap sa puso at nilagay sa puso ang kanyang salita, nagiging ilaw po sa maraming tao. Kaya saan man tayo makarating, pag tayo po naging blessings kanila. Ang malungkot ganito, saan tayo makarating, walang nabibless sa atin. Bakit? Baka yung pananalita natin, walang connection sa word. Yung ginagawa natin, walang connection sa word. Dahil takot tayo sa word, wala tayong interest sa word. Kaya walang nabibless sa atin. Walang nailawan, walang naliwanag, ay hindi nakakita ng ilaw. Alam nyo, tayo po ay talagang kahit saan tayo dalhin, nagiging blessings so tayo. That's the real score sa totoong Kristiyano. Bakit? Tayo ay ilaw. Tayo magbigay ng liwanag. Maraming taong ang kaisipan ay punong-puno ng kadiliman. Punong-puno ng kasamaan ang kaisipan. Kailangan sila ng ilaw, mga kapatid. Ngayon po, sabi po ng 5:14, nang tinanggap po natin si Jesus, the Word, sabi ng Bible, you are the light of the world. Tayo po yung naging ilaw. Kaya mahalaga ang bawat isa sa atin. Bawat isa na sa tabi mo, mahalaga po yan. Liwanag po yan sa mundo. Saan ka man, anumang world mo, ay ilaw ka. Yung world mo sa iyong pamilya, ilaw ka sa iyong trabaho, sa iyong opisina, ikaw ang ilaw. You are the world. Ang problema ay tinago mo yung ilaw mo. Kaya sabi po ni Jesus, let your light shine before men. Let your light shine. Let your light, sindihan mo yung ilaw mo, paliwanagin mong ilaw mo, sabihin mo nga po sa iyong katabi, sige, sabihin mo, sindihan mo ang iyong ilaw. Sabihin mo sa katabi, silakasan mo, magliwanag ka kapatid. Hanggang ngayon, di pa nagliliwanag ang buhay mo, wala pang nabibless sa buhay natin, baka hindi pa rin nagbagong buhay natin. Sabi ng Bible, you are the light of the world. Ito yung sabi ng Bible, you are the light of the world. And sabi po ng Matthew 5:16, let your light shine before men, before others. Take note, let your light shine. Pag lumiwanag ka sa ibang mga tao, nagsashine. Alam nyo ano makita nila? Sabi ng Bible, that they may see your good deeds. Ang iyong mabuting gawa, ang iyong ginagawa ay makita nila na ang taong nasa liwanag, habang pinailaw ang liwanag mo, ang iyong ilaw, yung magandang bagay ang makikita, yung magandang ginagawa ang makikita, then sila ay magpupuri sa Diyos. They will glorify God in our lives through us. They will praise the Lord. They will glorify the Lord our God in heaven because they will see our good deeds. My brother, my sisters in the Lord. Napakasarap po ang buhay connected with the Word because we are connected with the Lord. Then, dito po ako magtapos. Hanggang
Hindi magpupuri sa Diyos ang ating paligid. Hindi sila nakakita ng mabuting gawa at mabuting salita sa buhay natin. In other words, hindi tayo nagliliwanag. Hanggang di sila magpupuri sa Diyos. I-shortcut natin. Hanggang di mo madala ang iyong pamilya, ang iyong kaibigan, hindi mo sila madala kay Lord, baka hindi sila nabibless sa iyo. Baka hindi sila nakarinig ng magandang salita sa iyo. Yung the word of hope, the word of encouragement, the word of assurance, baka hindi nila narinig sa iyo. Kaya sabi nga ni Jesus, let your light shine. Pailawin mo lang, kapatid. Wala ngayon, pag alis natin, paglabas natin dito, pailawin mo lang ang iyong buhay. Kumbaga, ipakita ang iyong mabuting gawa dahil naniwala ka sa Panginoong Hesus, tinanggap mo ang salita ng Diyos. Then sila po'y mag-glorify to our God. Sila'y magpupuri, sila'y mag-worship, sila'y magpe-praise the Lord, sila'y lalong maging malapit sa Diyos dahil nailawan po natin sila. Sila po'y na-encourage natin sa ating buhay. At in other words, tayo po'y naging blessings kanila. Congratulations, napakagandang buhay. Yun ang buhay na makabuluhan. Yun ang totoong buhay. Wala po sa pera, wala po sa posisyon, wala po sa kasikatan. Dahil ang kasikatan, temporary yan. Temporary lang po yan. Ang totoong buhay, naging blessings po tayo sa iba. Naging encouragement po tayo sa iba. Naging gabay po tayo sa iba. Naging ilaw po tayo. Mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. This is the word of your past, the word of the Lord na pinadama ni Lord sa aking puso at inihatid ko naman po sa inyo. Pwede po ba lahat ay tumayo? Come on, pumalakpak ang lahat ng malakas para sa Diyos. Pwede po ba itaas natin ating kamay? Come on. At ipikit natin ang ating mga mata. Pwede po ba sa malakas na tinig, sabihin nating lahat, Panginoong Hesus, tinatanggap ko po ang iyong salita. Binubuksan ko po ang aking puso para sa iyong salita. Mula ngayon, tatanggapin ko po ang iyong salita. Babasahin ko po ang iyong salita sa pamagitan ng Holy Bible at paniwalaan, isabuhay sa aking buhay. Panginoon, salamat sa iyong pagtawag, pagpili sa akin, sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Paglilingkuran kita, sasambahin, at patuloy po akong maging ilaw sa iba, maging pagpapala sa iba. Salamat, Panginoon. In Jesus' name. Ako na lang po mag-pray, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa, Lord. Ipuin niyo po sila sa iyong mapaghimalang kamay. Anong pong nasa puso namin, tanggalin niyo pong mga kabigatan. Hayaan niyo po ang puso namin ay uhaw sa iyong salita. Hayaan niyo po ang aming puso sa lahat ng makarinig sa message na ito ay magkaroon po ng puwang ang iyong salita at maging gabay ang iyong salita sa aming buhay. Secured po kami. Mayroon pong kabuluhan aming buhay because of your word. Thank you, God. We love you so much. We thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. God bless you po. God bless you po. Isama niyo po kami sa iyong panalangin. Isama niyo ang sa inyong mga prayers, Pastora Emily, and ang aming anak si Abigail. God bless you po. God bless.